Uulitin ko lang po. Kay Ginoong Bong Suntay, nilinis ko po ang pangalan ninyo nung kayo ay idawit sa isyong ito. Nilinis ko rin po ang pangalan ni na Senador Bongo na walang kamalak-malak kung bakit nadamay. Si Ginoong Harry Roque na nakikisaw-saw po ngayon sa issue. Hindi ko na siya tatalakayin. Sayang naman po ang ating panahon kung sa kanya ko pa ibibigay ang aking oras. Kay Congressman Sandro Marcos na napakabata para maging biktima ng mga pagdududa, hindi po sa amin nanggaling ito. Kay Congressman Joey Salceda, maraming salamat po sa pangunawa na ni isa sa inyo na binanggit ko. Wala pong tumawag, nagpasulat sa abogado, dahil alam ninyo na hindi naman kayo dapat madamay, pero mga politiko kayong tanyag at kayo'y inihalo lamang sa usaping ito kahit wala kayo talagang kinalaman. Kaya ako'y nagpapasalamat sa mga politikong ito. Hindi po nagsayang ng panahon na ako'y abalahin na bakit ganito, bakit ganyan. Dahil ang linis-linis po ng presentasyon. Kahit si Mayor Bullet Halusos, wala kang makikita kahit initials mo sa aking pagsasalita mula ng aking talakayin itong Bea Alonzo, Dominic Roque split up na to. Hanggang sa panahong ito, ngayon ko lang nalaman na ikaw pala ay nasaktan at pinagbintangan pala ang iyong kasarian. Hindi ako ang hihingi sa iyo ng patawad. Ni paumanhin ipagdadamot ko. Dahil kahit minsan, hindi ko sinabi na si Dominic Roque ay nakatira sa isang condo unit na pag-aari ng isang baklang politiko. Bitiranang kolumnista na si Nanay Christy Fermin, nanindigan na hindi hihingi ng paumanhin o tawad kay dapitan Mayor Bullet Halusos. Matapos nga basagin ng aktor na si Dominic Roque ang kanyang pananahimik ukol sa hiwalayan ni Bea Alonzo kung saan maraming nadamay na mga politiko, isa nga dito si Mayor Bullet Halusos at dating Congressman Bong Suntay. Isa nga sa binalikan ng aktor na si Dominic Roque ay ang bitiranang kolumnista na si Nanay Christy Fermin na di umano naglabas ng mga malisyosong kwento. At matapos nga makarating kay Nanay Christy Fermin ang reklamo ni Dominic Roque, ay matapang na sinagot ng showbiz columnist na si Nanay Christy Fermin ang inilabas na official statement ng aktor na si Dominic Roque. Heto po mga kapatid, hawak ko po ngayon ang opisyal na pahayag na pinalabas kahapon ni Dominic Roque sa pamamagitan po ng kanyang mga abogado. Ayon po sa pinadala nilang pahayag, ay kinukondena nila ang mga malisyoso at mapanirang puri na salitang ipinukol ko kay Dominic Roque. Nandito po ang mga reklamo na iisa-isahin po natin mamaya. Hindi lamang po kayo ang nagtataka mga kapatid. Ako rin po, takantaka. Dahil ito pong issue ng paghihiwalay ni Bea Alonzo at ni Dominic Roque na nauwi na nga po sa hindi pagkakatuloy ng kanilang kasal, ay tinalakay po ng halos lahat ng mga media people. Hindi lamang po sa pahayagan, ang buong social media, kami po dito sa Christy Per Minute at sa SNN. Lahat po kami ay tumalakay dito, sumalat sa issue. Nagtataka rin po ako kung bakit ang sinentrohan lamang ni Dominic Roque at ng kanyang mga abogado ay ang inyong lingkod. Yan po ang iisa-isahin natin ngayon. Noon pong unang sultada ng pagputok ng kwento tungkol sa hiwalayan ni Dominic Roque at Bea Alonzo, ay lahat naman po talaga ay nagtaka. Nagulantang po ang buong lokal na industriya. Loob at labas po ng showbiz ay nagtatanong, ano ba ang tunay na dahilan kung bakit magpapakasal na sila pero biglang naghiwalay at hindi na nga po matutuloy ang kanilang kasal. Hindi po nanggaling sa mga press people ang pagpansin tungkol sa mga issue. Una, naglabas po ng pahayag ang kampo ni Bea Alonzo tungkol sa isang nakaupong lalaki sa tabi ng dalampasigan na tinawag nilang manipulative
sad boy, parang ganon. Kay Dominic naman po, may nagpahayag din sa kanyang kampo mismo, kanyang kapatid pa nga, tungkol naman sa isang tao o hayop na nag-aanyo na tupa pero kakaiba ang tunay na ugali. Diyan po lumaro ang mga press people, ang mga netizens, ang mga bashers, ang social media, diyan po umikot. Paglilinaw nga ni Nanay Christy Freeman, hindi niya binanggit ang pangalan ng alkalde na kahit anumang inilabas nilang episode, mapa-showbiz na una o Christopher Minute, na kahit nga raw initials ni Mayor Bolet Halusos ay wala silang nasabi habang pinag-uusapan nila ang kontrobersyal sa paghihiwalay ni Bia Alonso at Dominic Roque. Ang unang-una ko pong sultada ay tinutukan ko po yung kasabihan nila na o kaya siguro hindi natuloy ito dahil walang pera si Dominic Roque kasi mas mayaman sa kanya si Bea Alonso. Yun po ang nagtulak sa akin para tanungin si Dominic Roque ano ang kanyang trabaho, sino ang kanyang boss, at kung totoong wala siyang pera, bakit nakatira siya sa isang kondominium na pagkalaki-laki po ng halaga kung uupahan. Yun po yun, puro katanungan po yun. Wala pong banggit ng anuman. At napatunayan ko po na yun ngang condo unit na yun ay nakalagay sa pangalan ng isang politiko. Wala rin pong banggit ng pangalan. Puro katanungan po yun. Yun po ang nangyari. Hanggang sa nang lumaon po, marami nang dumampot dyan sa kwento, iba-iba na pong issue ang lumabas. Mula po doon sa pinakatinanim ko na issue, may mga vloggers po na hindi nagpapakita ng mukha kundi boses lamang na kinakrap po ang aking mga sinasabi dito sa Christopher Minute at sa Showbiz Now na. Nagkaroon po ngayon ng nagsasalimbahang katwiran at dahilan tungkol dyan sa politiko na yan. Hanggang sa isang araw, dahil ang dami-dami na po talagang politikong nauugnay dito sa isyong ito. Dahil pahulaan po parang naging pahulaan dahil kahit sino po ang magtanong sa akin. Saksi po kayo mga CFMers, saksi po kayo mga netizens, saksi po si Senator Raffy Tulfo at si Senator Jinggoy Estrada at ang marami pa pong kaibigang pinagkakatiwalaan ko na pinagdamutan ko po ng pangalan ng politiko. Dagdag pa ni Nanay Christy Freeman, nang banggitin nila ang pangalan ng dating Congressman Bong Suntay, ay ipinagtanggol pa nila ito sa issue. Kaya naman sa episode ng Christopher Minute noong nakarang araw, February 21, 2024, nanindigan siyang hindi ito hihingi ng paumanin o magsusori sa kampo ni Mayor Bolet dahil wala silang makikita na kahit initials ng kanilang binanggit na talakayin ito sa hiwalayan ni Bia Alonso at Dominic Roque. Para sa buong detalye, narito ating pakinggan ang video kung saan hinangaan ng netizens ang paninindigan ng veteranang kolumnista na si Nanay Christy Freeman. Narito ang video. Okay, eto pa. Maglabas kayo ng resibo sa anuman pong labanan, kahit sa korte. Maglabas po kayo ng resibo na ako ang nagbanggit ng pangalan ni Mayor Bolet Halusos. Maglabas kayo ng resibo na binigyan ko ng malisyosong interpretasyon ang kanilang pagkakaibigan. Sino po ba ang pumiyok? Sino po ba ang umamin? Hindi ba't nagpa-interview nga sila ni Ginoong Bong Suntay? At inamin niya na kanya yung condo unit na pinatitirahan niya 50% ang bayad ni Dominic Roque. Kaya nga ang sabi ko, Dominic, alam mo na hindi imbento ang kwentong ito. Alam mo na hindi sa iyo ang condo unit na yan. Dapat ay sa iyo manggaling. Bakit pinatagal mo pa kasi? Dapat yan, agad-agad ay sinagot mo na, yes, I do not own the unit. Ang may-ari nito si Mayor Bolet Halusos. Tapos ang kwento. Ganun lang dapat. At saka yung paghiwalay nyo ni Bea Alonso, tiniwangwang nyo rin ng matagal na panahon. Binigyan nyo ng malawak na daan, bintana, pinto, bubong, ang mga reporters, ang mga vloggers, ang mga bashers para panghimasukan ang breakup nyo.
Samantalang po pwede nyo namang linawin kung bakit nga ba kayo nagkahiwalay at bakit hindi na matutuloy ang kasal at ano ang tunay na dahilan. Naglabas kayo ng inyong pinagkasunduan na official statement pero wala kayong binanggit na dahilan. Habang wala kayong binabanggit na dahilan kung bakit hindi matutuloy ang inyong kasal, ang mga tanong ay hindi matatapos. Ang pagdalirot ng publiko sa mga nakatago na espasyo ng inyong love life, hindi po pwedeng mahinto yan. Ang kailangan, diretso ninyong sabihin. Diretso ninyong sabihin kung ano talaga ang tunay na dahilan. At ngayon, Dominic Roque, napakaselan mo. Napakasensitibo mo. Public figure ka. Pero lumalabas dito sa iyong pinalabas na pahayag, opisyal na pahayag sa pamamagitan ng iyong mga abogado na ayaw mong may naririnig at nababasa na para sa iyo ay hindi kagandahan na kwento. Hindi po pwede yun. Hindi pwede yun. Pinasok mo ang mundo ng showbiz, nasa lokal na aliwan ka. Kapag ipinasok mo ang isang paa mo dito, kasunod ang kabila. Yung kapribaduhan na hinihingi ninyo ni Bea, maramot sa inyo yon. Hindi kayo pagbibigyan ng kapalaran. Kapag hiningi ninyo ang kapribaduhan, mabibigo kayo. Unang-una, public figures kayo. Huwag na nating gamitin yung public property dahil may sarili din kayong buhay na dapat itira kahit kudlit lang para sa sarili nyo. Pero figura kayo ng showbiz, public figures kayo. Ano mang nangyayari sa buhay nyo ay para kayong isda sa aquarium. Tinititigan kayo. Bawat paling ninyo, bawat galaw nyo, mapapansin. Lalo na si Bea Alonso. Ikaw, Dominic, hindi ka pa nga gaanong sikat. Ang totoo, kuminang ang pangalan mo dahil kay Bea Alonso. Magpakatotoo tayo, hindi ako magtatago sa ilalim ng carpet. Kuminang ang pangalan mo dahil kay Bea Alonso. Tapos ikaw pa ang magiging ganito kaselan, ganito ka inosente, ganito ka mapili ng mga gusto lang marinig at mabasa. Unang-una, walang mali siya, Dominic. Ipinagtatanggol ka pa namin. Ako mismo, ipinagtatanggol kita. Ayoko na isang lalaki ay ninanakawan ng pride ng isang babae. Naririnig nyo yan. Kung napapanood nyo ang aking mga sinasabi at nakikinig kayo, malalaman mo na kinokontra ko ang mga taong nangmamaliit ng kapwa. Hindi po pwedeng magkaroon ng mali siya. Hindi kita sinisiraan. Yun ang napakalinaw. Ang mga bashers, kinokontra ko rin kapag sinasabi na, sino ka ba para maging asawa ni Bea Alonso? Mas mayaman naman si Bea. Lagi kong ipinagtatanggol ang iyong estado sa buhay. Na hindi pera ang simula at wakas ng isang relasyon. Hindi pera ang barometro ng kaligayahan ng magiging mag-asawa. Kung meron mang pera ang babae at wala ang lalaki, tatanggapin niya dapat yon. Yung kakulangan at kalabisan ng kanyang minamahal, tanggap niya dapat yan. Dahil ang libro ng pag-iibigan ay hindi nagtatago ng mga kapintasan at mga kakulangan. Lagi kong sinasabi yan, si Bea, mulat-mula sa lahat ng laban niya sa buhay, kasama niya ako. May hawak kong armas para kay Bea Alonso dahil alam ko nasa tama siya. Hindi ako kikiling sa mali. Hindi ako magpapatianod, nakakampi kapag mali ang ginagawa. Tulad nung kay Mayor Bulit Halosos. Ang turing niya sa mga TVJ defenders, kalaban nila. Hindi. Kami pong mga manunulat ay merong inaalagaan na kredibilidad. Tulad ninyo, sabi nyo nga ni Ginoong Bong Suntay, meron kayong pangalan na iniingatan, dapat responsable ang mga media men, mga media people sa pagtalakay tungkol sa inyong issue. Lahat po tayo merong inaalagaan. Kayo po yung pagiging politiko nyo, pinaghirapan nyo po yan, alam ko yan. Talagang marami kayong ginawa na kabutihan sa inyong mga nasasakupan para isulat ang inyong pangalan sa balota. Parang kami rin po na mga manunulat.
Ilang pong taon po naming iniingatan, dekada po naming iniingatan ang aming kredibilidad para tudlain lamang at sirain sa isang iglap. Hindi po namin ipinanganak ito ng magdamagan lang. Hindi po namin pinaghirapan ang kredibilidad at pagtatawid ng balita na dinadaan po muna namin sa investigasyon bago namin pakawalan. Hindi lang kayo ang may dapat ingatan. Kami pong mga taga-media ay meron din. Hindi ko po masisisi ang ibang vloggers kung sila ay sumausaw, kung sila ay nagdagdag at nagbawas ng mga komento mula sa aking mga sinasabi. Pero dapat maging responsable din po tayo. Ilan po sa inyo, boses lang ang naririnig. Naglalagay pa kayo ng mga kwento na lihis naman sa tinatalakay namin dito sa Christopher Minute at sa SNN. Ganun po ba ang gusto nyong mangyaring laban? Pinaghihirapan namin ang aming mga kwento, ang aming mga sinusulat, ang aming ibinabalita para wasakin nyo lang sa isang iglap. Hindi po kami ganon. Yun ang amin. Eto lang ako po ay hindi sabon na kapag ang ating kamay ay nadumihan, gagamitin niyo po ako para luminis. Hindi po ako sabon. Hindi rin po ako pabango na kapag ang ating pangalan ay nalalagyan ng kaunting hindi kagandahang amoy, iwiwisik niyo ko sa inyong katawan para kayo bumango. Lalong hindi po ako kumot. Napakaliit na tao ko po para gawin yung kumot na pangkanlong sa anuman na gusto nyong palabasin. Huwag po ganon. Kung may respeto kayo sa inyong kapwa, kami rin po may respeto sa inyo. Hindi po ako maninindigan kapag alam kong ako ay mali. Kayo po mga kapwa, kababayan ko, mga CFMers na mga anak-anakan ko, mga kaibigan kong napakalapit sa aking puso, sukat nyo na po ang puso ko. Sukat na sukat ko rin po ang aking damdamin. Kapag alam ko po na ako ay nakapanakit, kapag alam ko po na may umaray sa aking salita, naninikluhod po ako, bumababa po ako para humingi ng paumanhin. Pero kapag alam ko po na malinis ang aking konsensya at idinidikta nito sa aking puso na wala akong sinaktan ng direktahan, na wala akong pinangalan ng mga salitang malisyoso, kapag alam ko po na wala akong binitiwang mga salita ng paninirang puri, irereserba ko po ang panghihingi ko ng paumanhin sa susunod na pagkakataon na baka may masaktan ako ay wala na akong maibigay. Kung nire-respeto nyo po ang inyong sarili, nire-respeto ko po ang sarili ko. Hindi ko po hihintayin na ibang taong rumispeto sa akin. Ayoko pong mabuhay na wala akong respeto sa aking sarili. Ito lamang po ang kayamanan na hawak ko. Respeto sa aking sarili na kahit sabihin ng buong mundo na mali ang isang bagay, kung sa palagay ko po at sa aking paniniwala ay totoo, tutuloy po ako. At kahit buong mundo na po ang nagsasabi sa akin na mali ang aking ginagawa, kung sa palagay ko at sa puso ko ay tama, wala pong makapipigil sa akin. Kaya ito pong ipinadala nila na opisyal na pahayag, hindi naman po ito demand letter. Hindi naman po ito nagsasabi na ididemanda nila ako. Pero ito po ay isang senyal na kailangang maging responsable ang mga media men sa kanilang mga sinasabi. Wala po dito sa mga nag-aalala ng demandahan, wala naman po. At hindi ko po sila hinahamon. Pero alam naman po natin na sa bawat labanan ng anumang bagay ay meron tayong hinihinging resibo at kailangan nagpapakita po tayo ng resibo. Uulitin ko lang po. Kay Ginoong Bong Suntay, nilinis ko po ang pangalan ninyo nung kayo ay idawit sa isyong ito. Nilinis ko rin po ang pangalan ni Senador Bongo na walang kamalak-malak kung bakit nadamay. Si Ginoong Harry Roque na nakikisawsaw po ngayon sa issue.
hindi ko na siya tatalakayin. Sayang naman po ang ating panahon kung sa kanya ko pa ibibigay ang aking oras. Kay Congressman Sandro Marcos na napakabata para maging biktima ng mga pagdududa, hindi po sa amin nanggaling ito. Kay Congressman Joey Salceda, maraming salamat po sa pangunawa na ni isa sa inyo na binanggit ko. Wala pong tumawag, nagpasulat sa abogado dahil alam ninyo na hindi naman kayo dapat madamay, pero mga politiko kayong tanyag at kayo'y inihalo lamang sa usaping ito kahit wala kayo talagang kinalaman. Kaya ako'y nagpapasalamat sa mga politikong ito na hindi po nagsayang ng panahon na ako'y abalahin na bakit ganito, bakit ganyan. Dahil ang linis-linis po ng presentasyon. Kahit si Mayor Bullet Halusos, wala kang makikita kahit initials mo sa aking pagsasalita mula ng aking talakayin itong Bea Alonzo, Dominic Roque split up na to hanggang sa panahong ito. Ngayon ko lang nalaman na ikaw pala ay nasaktan at pinagbintangan pala ang iyong kasarian. Hindi ako ang hihingi sa iyo ng patawad. Ni pa umanhin ipagdadamot ko. Dahil kahit minsan, hindi ko sinabi na si Dominic Roque ay nakatira sa isang condo unit na pag-aari ng isang baklang politiko. Wala akong binanggit na ganon. Wala akong sinabing anuman. Walang pagdududa sa gender o kasarian ng politiko. Wala. Malinis. Malinis na malinis. Alam niyo po mga kapatid, dapat talaga ay sinasagot ang mga bagay-bagay na malabo. Dapat talaga ay nililinaw ang mga bagay na baliko. Hindi po ako papayag na ako ay itulak sa pader ng walang kalaban-laban. Lalo na kung malinis ang aking puso at konsensya na wala po akong sinaktan, wala pong mali siya ang aking mga binitiwan at lalong wala pong paninirang puri.